Hello muli, mga kids! Kumusta na kayo? Okay po. Okay naman kayo. Mga kids, excited na kami sapagkat mag-i-start na naman tayo ng panibagong lesson. Kaya mga kids, tune in lang kayo ha. Manood lang kayo, makisali sa ating mga gawain at mag-enjoy sa ating Sunday School Online. Kaya ako si Teacher Kat at kami ay bumabati sa inyo ng Happy Sunday School! Mga kids, syempre, wag natin kalilimutan. Ang kauna-unahan natin dapat gawin ay bukod sa bumati, manalangin tayo. Syempre, hilingan natin si Ate Lian na pangunahan tayo sa ating panalangin. We pray, mga bata. Ano nga ulit ang ginagawa natin? Kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, God, Thank you po. Thank you po Sa lahat ng ito. sa lahat ng ito Dahil hindi niyo po kami saktan. dahil hindi niyo po kami pinapabayaang masaktan. Dahil love niyo po kami lagi. Dahil love niyo po kami lagi. Love niyo po kayo. Love din po namin kayo. Jesus name. In Jesus' name, Amen. Amen. Mga kids, alam ko na sasamahan tayo ng Panginoon sa ating lesson ngayon. Kids, syempre, para galaw-galaw muna, tayo muna ay umawit dahil it's music time! So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God can't do. There's nothing my God cannot do. This is now a story time. Siya si Jesus. Siya ang anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Nung siya'y nabubuhay pa sa mundo, itinuro niya sa mga tao ang pagmamahal ng Diyos. Gumawa siya ng mga miracles at nagpagaling ng mga may karamdaman. Magaling na ako! Yay! Maraming tao ang laging sumusunod kay Jesus saan man siya pumunta sapagkat nakita nila ang mga miracles na ginawa ni Jesus. May 5,000 na mga tao bukod pa sa mga bata at mga babae ang nagkatipon-tipon para makinig kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, tinawag niya si Philip. Philip, saan tayo makakabili ng pagkain para sa mga taong ito?
Alam na ni Jesus ang kanyang gagawin, subalit sinubok niya lang si Philip. Panginoon, kahit po magtrabaho tayo ng isang buwan, imposible pong mapakain natin ng ganito karaming tao. Sinabi ni Andrew, Panginoon, meron pong isang bata rito na meron pong 5 tinapay at 2 isda. Pero sa ganito karaming tao, ano pong gagawin natin diyan? Sinabi ni Jesus, paupuin niyo ang mga tao. At pinaupo nga nila ang mga tao. Kinuha ni Jesus sa bata ang 5 tinapay at 2 isda pagkatapos siya'y nanalangin. Binahagi ng mga disciples sa mga tao ang pagkain. Ano pa't nagkaroon ng himala? Sapagkat ang 5,000 tao, mahigit pa kasama ang mga bata at mga babae, ay napakain at nabusog lahat. Nang kanilang ipunin ng mga natirang pagkain, sila'y nakaipon ng 12 baskets ng mga natirang pagkain. Dadako na tayo sa ating mga katanungan. Unang tanong, mga bata. Ano ang mga pagkain na mayroon ng bata na ibinahagi niya kay Jesus? Tama. Very good. 5 tinapay at 2 isda. Ngayon mga kids, ilang tao ang nakakain mula doon sa 5 tinapay at 2 isda na binigay ng bata? Tama ulit kayo mga kids. It's 5,000. At higit pa sapagkat hindi pa kasama sa bilang yung mga babae at yung mga bata. Pangatlong tanong mga bata, ilang baskets ng natirang pagkain ang nakuha ng mga disciples? Tama, 12 baskets ng mga natirang pagkain ang nakuha nila. Pagkatapos makakain ng lahat, tinipunan nila ito. Nung tinipunan nila ito, ay nakakuha sila ng 12 na baskets ng natirang pagkain. Para sa ating ilang tanong na? Last na tanong na to mga bata. Kung ikaw yung bata at meron ka na lamang po konting bagay, tapos hiningi sa'yo ni Jesus yung bagay na meron ka na kukonti, ibibigay mo ba ito? Sapat lang naman yun. Sapat na lang yun para sa'yo. I-share mo pa rin ba ito sa iba? Maganda yan mga kids. Matutuwa niyan si Jesus. Ano man ang bagay na meron tayo, kahit kukunti lang yan, kapag binigay natin kay Jesus, maraming tao ang mapagpapala, di ba? Hindi pinagdamot ng bata yung bagay na meron siya. Binigay niya ito kay Jesus at dahil nga doon, marami ang napagpala, maraming nasiyahan. Hindi ba himala yun mga kids? 5 tinapay at 2 isda, nakakain ng ilan? 5,000 mahigit na tao. 5,000 plus na mga tao ang nakakain. Alam nyo mga kids, ano man yung bagay na meron ka, maliit man ito, malaki man ito, talento ito, kayamanan, o ano man, kapag binigay mo ito kay Jesus, mararanasan mo yung himala. At lalo na, mararanasan din ng mga tao sa paligid mo yung himala. Kasi nga, ibinigay mo ito kay Jesus. At kay Jesus, walang imposible. Lahat posible. Ang mga bagay na binigay natin, kahit maliit na bagay, sa kamay ni Jesus, lalaki ito. At marami ang mapagpapala. Hindi ba ang sarap nun, mga kids? Yung bagay na meron ka, maraming napagpapala. Ang sarap na ginagamit tayo ng Diyos. Kaya ibigay natin kay God kung anumang meron tayo sa kamay niya. Ang mga maliliit ay nagiging malaki. Talento mo, kayamanan mo, o anuman, ang oras mo, o kahit na ano pa man, ibigay mo kay Jesus at maraming himala ang mararanasan mo. Paggamit lang tayo sa Kanya. Katulad ng bata sa ating kwento. Okay mga kids?
Okay, kids, para sa ating memory verse for today, sama-sama natin itong i-recite. Matthew chapter 19, verse 26. For God, all things are possible. Isa pa muli, kids. Matthew chapter 19, verse 26. For God, all things are possible. Kaya na mga kids? Kayo na nga lang? 1, 2, 3, go! Very good mga kids! Huwag niyong kalilimutan yan! Let's do an awesome artwork. Gawin. Diba, mula doon sa lesson natin, ano man yung maliit na bagay natin na pinagkaloob natin kay Jesus ay nagiging malaki. Ngayon, ang gagawin ko, bibigyan ko si Lian ng isang papel na merong maliit na bilog. Ngayon, dahil ibibigay ko ito kay Lian, ang aking papagawa sa kanya mula sa maliit na bilog na ito ay gawin niya ito ng isang bagay na naiisip niya. Okay? Kayo din mga kids, ang gawin niyo kay mommy at kay daddy dyan sa bahay niyo, bigyan niyo siya ng papel at paguhitan niyo sila ng kahit na anong object, maliit lang na object, at pagkatapos kayo na ang magdudugtong. Okay? So mula sa maliit na bagay na ito, gagawin ni Lian, gagawin niya itong espesyal at magiging maganda ito. Okay? So, mamaya pipicturan ko yung ginawa ni Lian after. Okay? Mga kids, sana marami kayong natutunan sa ating Sunday School ngayong araw na ito. Huwag niyong kalilimutan yung lesson na natutunan natin dun sa bata na nag-share ng kanyang 5 tinapay at 2 isda. Dahil sa hindi niya ito ipinagdamot at ibinigay niya kay Jesus yung kanyang natatanging meron siya. Dahil dun, nagkaroon ng himala. 5,000 ang napakain bukod pa dun sa mga bata at mga babae. So, kids, ibig sabihin, pag ano man ang meron tayo, hindi ba, share lang natin to kay Jesus at sigurado makakaranas tayo ng himala. O ano, diba, kay sarap din ng pakiramdam kapag tayo ay ginamit ng Panginoon para ma-bless din yung iba. Okay, so tandaan natin lagi ang lesson na ito. Huwag niyong kalilimutan. See you again next Sunday School